Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 811. Sa pagdating ni Yezuan, ang lungsod ng Wild Leopard Sacred Dynasty ay muling nasadlak sa isang bloodbath. Gayunpaman, ito ay nasa City Lord Mansion lamang. Walang mga dalubhasa sa Supreme Being sa lungsod. Matapos pumaslang si Yezuan, pinatay niya ang lahat ng matataas na antas na half-step Supreme Being sa City Lord Mansion sa loob ng wala pang kalahating minuto at ninakawan ang kanilang mga gamit. Matapos lumunin ang lahat ng mga bagay na maaaring magpapataas ng kanyang lakas, muling tumaas ang rate ng tagumpay ni Yezuan, na umabot sa 67%. Dapat malaman ng Wild Leopard Sacred Dynasty ang tungkol sa pagkawala ng hangganan sa lalong madaling panahon. Kailangan kong gumalaw ng mas mabilis at taasan ang rate ng tagumpay ko sa 100% bago sila mag-react. Pagkatapos, sasailalim ako sa kapigatian at magiging supremo. Nag-isip si Yezuan sa kanyang puso, pagkatapos ay umalis muli, patungo sa susunod na lungsod. Ang Holy Adjudicator Union ay hinatulan na ang kanyang aksyon ay hindi na itinuturing na isang pagkubkob, kaya ang Supreme Being na mga eksperto ng Wild Leopard Sacred Dynasty ay maaaring umatake sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay nag-iisa at hindi namumuno sa isang hukbo. Sa kabutihang palad, ang kanyang bilis ay napakabilis, at mayroon siyang isang tiyak na target. Inabot siya ng wala pang 2 oras upang pumunta mula sa isang lungsod patungo sa isa pa. Ang 2 oras na paglalakbay ay ilang minuto lamang, ngunit ang pag-aani ng ilang minutong ito ay maaaring tumaas ng malaki sa kanyang tagumpay. Sa isang araw, nalampasan ni Yezuan ang 10 lungsod ng Wild Leopard Sacred Dynasty. Sa oras na ito, umabot na sa 80% ang rate ng kanyang tagumpay. Kung tumalikod siya ngayon at sumanib sa kanyang doppelganger, magkakaroon siya ng 100% success rate kahit hindi niya ipagpalit ang Dragon Lock o gamitin ang kanyang advancement points. Gayunpaman, hindi niya piniling bumalik. 20-80%. Sa 1 o 2 pang araw, magkakaroon ako ng 100% rate ng tagumpay. Sa oras na iyon, ipapahipo ko ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan at magiging isang kataas-taasang katawan. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Ang Supreme Being ay isang kaharian na hinahangad niya. Ngayong malapit na ang pambihirang tagumpay, ayaw niyang manatili kahit sandali. Gayunpaman, pagkatapos niyang walisin ang ilan pang mga lungsod, nakatagpo siya ng isang problema. Sa oras na ito, mayroong isang malaking lungsod sa harap niya. Sinasabing ang City Lord ay isang Supreme Being expert, kaya pinag-iisipan niya kung susugurin at lalabanan itong Supreme Being expert. Ang kayamanan ng isang Supreme Being na dalubhasa ay talagang nagkakahalaga ng 10 lungsod. Matapos mag-alinlangan saglit, gumawa siya ng desisyon. Patayin. Isinuot niya ang Dragon Pattern Golden Armor at pinatay ang daan patungo sa lungsod. Ang Wild Leopard Sacred Dynasty ay isang dayuhang lahi. Ang mga lalaking may sapat na gulang na leopard ay karaniwang higit sa 2 metro ang taas. Si Yezuan ay halos kasing tangkad ng isang babaeng leopard na lalaki. Maaaring pigilan siya ng Dragon Pattern Golden Armor na makilala, ngunit ang mga binti at binti ng leopard na lalaki ay magkaibang mga paa ng tao. Hindi maitago ni Yezuan ang kanyang sarili. Kaya, maaari lamang niyang patayin ang kanyang pagpasok, at alertuhan ng Supreme Being na eksperto. Isang tao ang pumasok sa lungsod. Sigaw ng isang lalaking leopard. Hindi mapakali si Yezuan na bigyang pansin ang mga lalaking leopard na ito na mayroon lamang 70 hanggang 80% ng kalooban ng emperador na nagtatak sa kanilang mga katawan. Direkta siyang sumugod patungo sa City Lord's Mansion. Hindi mahina ang aura niya. Mas malakas siya ng kaunti kaysa sa lalaking leopard na nakalaban ko noon. Si Yezuan, na nagtataglay ng Eye of Perception, ay agad na natukoy ang antas ng cultivation ng kabilang partido. Gayunpaman, nang siya ay inatake ng mga dayuhang karera, ang kanyang tagumpay ay 53%. Ngayon, tumaas ang rate ng kanyang tagumpay sa 80%. Ibig sabihin, medyo bumuti na ang kanyang pangangatawan. Doon, nakalok si Yezuan sa aura ng Sovereign Expert at direktang nilaslas gamit ang kanyang espada. Whoosh!
Ang sinag ng espada ay tumagos sa hangin, at sumipol ang hangin. Naramdaman ng Supreme Being Expert sa City Lord Mansion ang isang malakas na puwersang papalapit sa kanya. Nag-iba ang ekspresyon niya nang umiwas siya sa pag-atake gamit ang isang kislap ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang half-step Supreme Being Expert sa likod niya ay hindi nakaiwas sa pag-atake. Rip! Ang lalaking leopard ay pinutol sa kalahati. Sinota! Sigaw ng lalaking leopard. Hindi man lang niya nilingan ang bangkay at tumakbo palabas ng bahay. Gayunpaman, ang sumagot sa kanya ay mga guhit ng matatalim na espada. Poof! 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 Ang lalaking leopard ay nagsimulang gumalaw ng mabilis, umiwas sa mga sinag ng espada. Malungkot ang kanyang ekspresyon dahil naramdaman niya ang layunin ng espada sa sinag ng espada. It's sword intent. Sinong gustong pumatay sa akin? Nang inag ang puso ng lalaking leopard. Sa susunod na sandali, nakita niya si Yezuan na nakasuot ng golden armor. Gusto mo akong patayin? Naglabas ng malaking espada ang lalaking leopard. Ngayong nakabalot na si Yezuan ng dragon-patterned golden armor, hindi makita ang kanyang mukha, kaya hindi mahuhulaan ng lalaking leopard kung anong lahi siya. Sa mga hayop, mayroong maraming lahi na katulad ng mga tao. Halimbawa, ang lahi ng fox ay may katulad na katawan sa mga tao, maliban sa iba't ibang mga tainga at isang karagdagang buntot. Alam mo ang ginawa mo. Ngayon, nandito ako para patayin ka. Malamig na sabi ni Yezuan. Nagawa na niyang magsinungaling ng seryoso. Hindi pa niya nakita ang lalaking leopard na ito noon, at isa lang ang layunin niya sa pagpatay sa kanya, ito ay upang makakuha ng mga benepisyo. Gayunpaman, magsisinungaling siya kung magagawa niya. Kung tutuusin, hindi naman siya ginastos nito. You're not even a supreme being. Sa tingin mo kaya mo akong patayin ng sword intent alone. Malamig na ngumuso ang lalaking leopard. Tignan natin kung mapapatay kita o hindi pagkatapos nating mag-away. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at direktang umatake gamit ang kanyang espada. Heavenly Sword Art, Sword Emperor Slash. Hindi kumpletong sword intent. Halos kasabay nito ang pag-atake ng lalaking leopard. Nang ibabaw sa Sky Slash. Boom! Ang dalawang laslas ay nagbanggaan, at ang shockwaves ay humihip sa nakapalibot na mga pader. Sa unang round ng mga pag-atake, walang nakakuha ng mataas na kamay. Gayunpaman, dahil siya ay nasa teritoryo ng taong leopardo, mabilis siyang tumakbo palabas ng lungsod. Kapag ang dalawang supreme beings ay nag-away, ang kaunting pagkakamali ay maaaring sirain ang buong lungsod. Ayaw ni Yezuan na samantalahin ang sitwasyon, at hinabol siya. Kasabay nito, gamaan ang pakiramdam niya dahil nakita niyang hindi naiintindihan ng lalaking leopard na supreme being ang sword intent. Ang layunin ng espada ay hindi isang bagay na mauunawaan ng lahat ng supreme beings, ngunit maraming supreme beings sa Wild Leopard Sacred Dynasty na nakaintindi ng layunin. Kung naiintindihan ng lalaking leopard ang layunin ng espada, tiyak na hindi niya magiging kalaban si Yezuan. Sa kabutihang palad, wala siya. Boom! 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 Mabilis na tumakbo ang dalawa, at patuloy silang nagpapalitan ng suntok. Sa ngayon, napabuti ni Yezuan ang Heavenly Sword Art sa 70%, at ang Heavenly Dragon Roaming Steps sa 70%. Sa pagkakataong ito, gusto niyang pagbutihin ang Heavenly Sword Art sa 100%. Pagdating ng panahon, tiyak na mapapatay niya ang lalaking leopard. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa labas ng lungsod. Anak, tao ka naman di ba? Biglang tanong ng lalaking leopard na supreme being. Si Yezuan, na nasa ilalim ng dragon-patterned golden armor, ay nagtaas ng kilay. Hindi niya inaasahan na manghuhula ang lalaking leopardo, kaya hindi niya maiwasang magtanong, paano mo nahulaan? Humph, walang lahi sa beast race na makakatakbo tulad mo. Malamig na ngumuso ang lalaking leopard na si Supreme Being, kahit anong lahi mo, mamamatay ka dito ngayon. Ikaw ang mamamatay. Kabanata 812. Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng kalahating hakbang na Supreme Being at isang tunay na Supreme Being. Ngunit umasa si Yezuan sa kanyang Sword God bloodline at incomplete sword intent upang lumaban ng pantay sa kanyang kalaban. Lumabas, lumampas. Hanggat makalusot ang Imperial Heavenly Sword Art, oras na para mamatay siya. Bulong ni Yezuan sa kanyang puso.
Ang Sword God Bloodline ay nadagdagan ng kanyang sword skill comprehension ng 50%. Naniniwala si Yezuan na kaya niyang itaas ang Imperial Heavenly Sword Art sa 100% mastery sa labanang ito. Boom! 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 Saan nanggaling ang batang ito? Bakit wala akong narinig tungkol sa kanya? Laking gulat ng Leopardman Supreme Being. Isa lamang siyang City Lord, at tanging ang royal family ng Mad Leopard Dynasty ang nakakaalam na naiintindihan ni Yezuan ang sword intent. Kaya lang hindi pa nakakarating sa kanya ang balita. Ang isang kalahating hakbang na Supreme Being ay mayroon ng husay sa pakikipaglaban ng isang Supreme Being. Kung si Yezuan ay nakapasok sa antas ng Supreme Being, hindi ba't ang pagpatay sa isang Supreme Being ay kasing dali ng pagputol ng mga gulay? Kahit anong mangyari, papatayin ko itong human genius. Naisip ng Leopardman Supreme Being sa kanyang sarili. Imperial Heavenly Sword Art, Imperial Slash. Hegemon Slash. Nagbanggaan ang kanilang mga atake at pagkatapos ay naglaho. Sa sandaling ito, ang dalawa ay lumaban na ng higit sa 100 round, at mahirap sabihin kung sino ang may kapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, ding! Tumaas ang kahusayan ng Imperial Heavenly Sword Art. Nasa 100% na itong mastery, at damnable ang kapangyarihan nito. Isang system notification ang tumunog. Biglang pumulupot ang mga labi ni Yezuan. Ngayon, oras na para sumabog siya. Ang Imperial Heavenly Sword Art ay sa wakas ay umabot na sa 100% mastery. Ngayon, ang mga pag-atake ni Yezuan ay hindi matutumbasan ng Leopardman na Supreme Being. Mamatay! Sumigaw si Yezuan sa kanyang puso at pinatay ang kanyang espada gamit ang kanyang buong lakas. Imperial Heavenly Sword Art, Imperial Slash. Isang malamig na liwanag ang kumislap at agad na pinawi ang pag-atake ng Leopardman na Supreme Being, at pagkatapos ay nilaslas ang kanyang katawan. Cough! Nabasag ang golden body ng Leopardman na Supreme Being, at nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Napakalalim ng sugat na makikita ang kanyang mga buto. Kung hindi naiintindihan ni Yezuan ang sword intent, ang Imperial Slash na ito ay malamang na magdulot lamang ng kaunting pinsala. Ngunit pagkatapos itong pagsamahin sa sword intent, ang kapangyarihan nito ay mas malakas kaysa dati. Hindi inaasahan ng Leopardman Sovereign na ang pag-atake ni Yezuan ay biglang naging napakalakas at direktang pinalipad. Sinamantala ang pagkakataong ito, mabilis na lumipad si Yezuan. Itong slash, kukunin ko ang buhay mo. Muling naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada. Dumiretso sa lalamunan ng Leopard Sovereign. Hindi, slash. Masyadong makapangyarihan ang sword intent. Ang incomplete sword intent lang ang nagpahintulot sa akin na tumawid sa isang malaking puwang at pumatay ng isang Supreme Being expert. Slash. Gayunpaman, ang isang pag-atake na pinahiran ng sword wheel ay madaling makalusot sa Sovereign Golden Body. Ito ay tunay na isang banal na kasanayan. Kaagad, si Yezuan ay nagmamadaling lumapit at iniligpit ang Universe Ring at bangkay ng kabilang partido. Ang yaman ng isang Supreme Being na dalubhasa ay talagang hindi maliit. Pagkatapos tingnan ni Yezuan, nilunok niya ang lahat ng kapaki-pakinabang. Ang rate ng tagumpay ng kapigatian ay 100% na ngayon. Tuwang-tuwa si Yezuan. Dati, 80% lang ang success rate niya. Ngayon, tumaas ang rate ng kanyang tagumpay sa 100%. Ang pinakagusto niyang gawin ngayon ay humanap ng lugar at sumailalim sa Supremacy Tribulation. Pasok tayo dito sa Wild Leopard Dynasty. Ngumisi si Yezuan, bumulong ng ilang salita, at umalis sa lugar. Kanina lang, sobrang nagkakagulo, at may istorbo siya ng mga tao. Kaya naman, nakahanap siya ng lugar na malalim sa kabundukan at kagubatan na masisira. Ding! Gusto bang simulan ng host ang Supreme Being Tribulation? Oo. Pagkatapos sumagot ni Yezuan sa kanyang isipan, ang nakapalibot na langit at lupa na si Yuan Chi ay mabilis na nagtipon sa itaas ng kanyang ulo at nagsimulang maging kidlat ng kapigatian. Mayroon akong dragon patterned golden armor na may 100% success rate. Pagkatapos ng breakthrough, tuturuan ko ng leksyon ang Wild Leopard Dynasty. Tuwang-tuwa si Yezuan.
Siya, nakalahating hakbang na lang mula sa pagiging Supreme Being, ay may lakas na pumatay ng isang Supreme Being na eksperto. Kung makapasok siya sa antas ng Supreme Being, ang kanyang true energy ay magkakaroon ng qualitative leap, at ang pagpatay sa mga Supreme Being na kapareho ng level ay magiging kasing dali ng pagputol ng mga gulay. Siyempre, kapag i-condense niya ang Supreme Being Golden Body, ang dragon-patterned Golden Armor ay mawawala ng silbi. Malapit nang bumaba ang Supreme Being Tribulation Lightning. Countdown ng 3 segundo. Matapos marinig ang abiso, hindi na masyadong nag-isip si Yezuan. Pag-iisipan niya ito pagkatapos makapasok sa antas ng Supreme Being. 2 segundo. 1 segundo. Boom! Biglang, nagkaroon ng kislap sa kalangitan, at isang napakalakas na Supreme Being Tribulation Lightning ang tumama sa ulo ni Yezuan. Sa sandaling iyon, ang kapangyarihan ng Supreme Being Tribulation Lightning ay hamina ng 20% ng Dragon Pattern Golden Armor, at pagkatapos ay pumasok ito sa katawan ni Yezuan. Napakalakas ng katawan ni Yezuan. Kahit medyo masakit, kinaya pa rin niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Yezuan na ang kapaligiran sa kanyang katawan ay dumanas ng napakalaking pagbabago. Ang kanyang mga kalamnan, buto, balat, laman, mga laman loob, at maging ang kanyang utak ay nagkaroon ng qualitative leap. Sa isang kisap mata, ilang beses na tumaas ang kanyang aura. Ding! Ang host ay matagumpay na nakalusot. Ang host ay kasalukuyang nasa First Tribulation Supreme Being level. Ding! Nagsisimulang i-condense ang Supreme Being Golden Body. Ang kasalukuyang completion rate ay 1%. Ding! Nagsisimulang i-condense ang Supreme Being Golden Body. Ang kasalukuyang completion rate ay 2%. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system. Ang ngiti ni Yezuan ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Pagkatapos ng napakatagal na pagsisikap, sa wakas ay naging Supremo na siya. Bagamat ang unang prinsipe ay nakaligtas sa kataas-taasang pagiging Tribulation Lightning, ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan ay hindi pa ganap na nakondensed, kaya madali siyang napatay niya. Kung ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan ng unang prinsipe ay ganap na pinalapot, maaaring hindi mapatay ng kanyang espada ang unang prinsipe. Ding! Nagsisimulang i-condense ang Supreme Being Golden Body. Ang kasalukuyang completion rate ay 10%. Ang rate ng pagkumpleto ay unti-unting tumataas. Tinansya ni Yezuan na aabuti ng wala pang 1 minuto para ganap na makondensed ang Supreme Being Golden Body. Lumipas ang oras ng unti-unti. Naka-cross-legged si Yezuan sa bundok. Gayunpaman, tulad ng pag-condense niya sa Supreme Being Golden Body, isang figure ang biglang pumasok sa range ng kanyang senses. Mabilis yan. Ito ang Supreme Being ng Wild Leopard Clan. Panipi, nagtaas ng kilay si Yezuan. Tila ang kabilang partido ay naakit ng Supreme Being Tribulation. Bagamat ang kataas-taasang pagiging gininto ang katawan ni Yezuan ay hindi pa lubusang na-condensed, hindi ito mahalaga. Hindi nagtagal, pumasok sa paningin ni Yezuan ang isang 2 metrong taas na figure. Hindi ko inaasahan na magtatagumpay ka sa kapigatian. Pero sa hitsura nito, hindi mo pa lubusang na-condensed ang Supreme Being Golden Body. Sayang. Mamamatay ka sa kamay ko. Ang Leopardman Supreme Being ay nginisyan at binato ng suntok ang ulo ni Yezuan. Umupo si Yezuan na naka-cross-legged sa lupa at iniwagayway ang kanyang Wolf-Fang sword. Bang! Agad na nahati ang kamao ng Leopardman Supreme Being. Sa susunod na sandali, ang ulo ng Leopardman Supreme Being ay itinapon sa hangin. Instant kill. Noong una ay gusto niyang kumita ng kayamanan, ngunit hindi niya inaasahang mapapatay siya sa isang iglap. Binasag ng espada ang kanyang pag-atake, sinira ang kanyang Supreme Being Golden Body, at pinutol ang kanyang ulo. Ito ay layunin ng espada. Nang malaman ng Leopardman Supreme Being kung ano ang nangyari, huli na ang lahat. Kabanata 813. Flop. Ang ulo ng Leopardman Supreme Being ay gamulong ng ilang beses sa lupa, at ang matipunong bangkay na walang ulo ay nahulog sa lupa, ang dugo ay tumalsik sa lahat ng dako. Ito ba ang lakas ng isang Supreme Being? Biglang sumabog ang kumpiyansa ni Yezuan. Isa na siyang maagang yugto ng First Tribulation Supreme Being,
at ang Leopardman Supreme Being na ito ay isa ring early stage na First Tribulation Supreme Being, ngunit maaari niya itong patayin kaagad. Pagkaraang mamatay ang Leopardman, hindi kumikibo si Yezuan, ngunit tahimik lang siyang nakaupo doon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang rate ng pagkumpleto sa wakas ay umabot sa 100%. Ding! Nakumpleto na ang pagpino sa Supreme Being Golden Body. Na-notify ang system. Nang marinig ito, dahan-daang bumangon si Yezuan at naginat. Ngayon, ang Dragon Pattern Golden Armor ay walang silbi. Lumapit siya at inalis ang Interspatial Ring at bangkay ng Leopardman Supreme Being. Maraming bagay. Tumango si Yezuan ng may kasiyahan. Marami pa ring magagandang bagay sa kanyang Interspatial Ring. Ang mga bagay na kinain niya noon ay pawang makalangit na kayamanan na maaaring magpapataas sa antas ng tagumpay ng kanyang kapigatian. Ngayon, lalamunan niya silang lahat. Lumaki ang aura niya. Ngayon na ako ay isang early stage na First Supreme Being, ang paglamon ng makalangit na kayamanan ay hindi lamang makakapagpapataas ng lakas ng aking tunay na enerhiya, ngunit makakapagpabuti din sa Supreme Being Golden Body. Ang aking lakas ay malamang na maihahambing sa isang mid-stage na First Supreme Being. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at sinabi sa kanyang puso. Ang isang maagang yugto ng First Tribulation Supreme Being ay maaari ding tawaging isang early stage First Supreme Being. Sa hinaharap, kapag nakapasok siya sa tuktok ng unang kataas-taasang pagiging, kailangan niyang dumaan sa isa pang kapigatian. Sa oras na iyon, kailangan niyang harapin ang dalawang Supreme Being Tribulation Lightning, at ang kapangyarihan nito ay magiging mas malakas kaysa sa kakaharapin ni Yezuan ngayon. Ngayong nakalusot na ako sa Supreme Being level, Wild Leopard Holy Dynasty, mapahamak ka. Ngumisi si Yezuan, at sa susunod na sandali, nag-iwan siya ng mga after images habang nagmamadaling lumabas. Ang Wild Leopard Holy Dynasty ay mas malakas kaysa sa Sunflame Holy Dynasty, at maraming eksperto sa Supreme Being. Sa makatuwid, ang kasalukuyang target ni Yezuan ay itong mga dalubhasa sa Supreme Being. Matapos makapasok, mayroon siyang Supreme Being Golden Body, at ang kanyang bilis ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Kahit na nakatagpo siya ng isang mid-stage na First Supreme Being Expert, hindi siya natakot. Makalipas ang kalahating araw, dumating siya sa pangalawang malaking lungsod. Direkta niyang sinira ang tarangkahan ng lungsod at pinatay ang kanyang pagpasok. Bagamat nararamdaman ng Eye of Perception ang Supreme Being sa City Lord Manor, nakikita rin ng Eye of Revelation ni Yezuan ang mga katawan ng Supreme Being pagkatapos ng kanyang tagumpay. Agad niyang nilock ang Leopardman na Supreme Being. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Nagmamadaling pumunta si Yezuan sa labas ng City Lord's Mansion at naglaslas gamit ang kanyang espada. Ano, kagagaling lang ng Leopardman Supreme Being nang dumating ang liwanag ng espada sa kanyang harapan. Isang ulo ang bumagsak sa lupa. Isa pang instant na pagpatay. Mahina, masyadong mahina. Umiling si Yezuan at nagmamadaling pumasok para kunin ang bangkay at ang Universe Ring of Leopardman Supremacy. Ang kanyang cultivation base ay bumuti muli. Matapos makapasok sa Supreme Being, ang husay ni Yezuan sa pakikipaglaban ay tumaas ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 beses. Madali niyang mapatay ang mga Supreme Beings ng parehong antas. Bagamat hindi pa siya nakipag-away sa isang Level 1 Supreme Being Expert dati, tiwala pa rin siya. Gayunpaman, pagkatapos masira, ang kanyang mga puntos sa karanasan ay tumaas din ng malaki, kaya muli siyang gumagalaw. Nalaman lang ng Wild Leopardman Dynasty na nakapasok si Yezuan sa kanilang teritoryo. Kasabay nito, nakatanggap din sila ng balita na maraming City Lord ang napatay. Nagpapadala sila ng mga eksperto upang palibutan at patayin si Yezuan. Gayunpaman, ang kinaroroonan ni Yezuan ay hindi mahuhulaan. Hindi ganoon kadaling mahuli siya. Napatay niya ang kanyang paraan mula sa timog ng Wild Leopardman Dynasty hanggang sa kanluran, pagkatapos ay sa hilaga, at sa wakas sa silangan. Sa kabuuan, napatay niya ang 17 Supreme Being Leopardmen, na inabot siya ng halos 10 araw. Kasabay nito, itinaas din niya ang kanyang cultivation base sa tuktok ng Level 1 Supreme Being. Sa loob ng ilang araw, makakalusot na siya sa Level 1 Supreme Being.
Gayunpaman, nang pinatay ni Yezuan ang ika-18 Supreme Being at aalis na sana sa lungsod para hanapin ang susunod niyang target, 3 figure ang biglang pumasok sa saklaw ng kanyang mga pandama. Anong makapangyarihang aura, Level 1 Supreme Being Expert, at 3 sa kanila. Sila kaya ang mga eksperto na ipinadala ng Wild Leopardman Dynasty para tugisin ako. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Mula nang siya ay makalusot, gusto na niyang labanan ang mga eksperto sa Level 1 Supreme Being. Ngayon, tila matutupad na ang kanyang hiling. Paano kung Level 1 Supreme Being Expert sila? Papatayin ko silang lahat. Hindi umiwas si Yezuan. Nagmamadali siyang lumabas ng lungsod at sinalubong sila. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. Hindi kumpletong sword intent. Sa isang iglap, umatake si Yezuan ng higit sa 10 beses, at lahat sila ay nakatutok sa iisang tao. Nakakamangha ang bilis ng mga laslas. Kakariyak lang ng malas nang tamaan siya ng tuloy-tuloy na pag-atake. Boom! 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 Ang Level 1 Supreme Being Leopardman ay pinalipad. May malaking butas sa kanyang dibdib, at durog ang kanyang puso. Namatay siya kaagad. Ano? Nagulat ang dalawa pang Leopardmen. Hindi ba't medyo malakas ang lakas ni Yezuan? How dare you kill our Wild Leopardman Dynasty's Imperial Consecrator? You are courting death. Sigaw ng isang Leopardman Supreme Being. Sa totoo lang, natatakot siya dahil may ganoong lakas si Yezuan. Kung magsanib puwersa silang tatlo, malaki ang tsansa nilang manalo, pero ngayon, isa sa kanila ang namatay. Hindi niya alam kung magtatagumpay silang dalawa. Pagkatapos ng lahat, naintindihan ng kalaban ang sword intent. Sa isang kisap mata, nakipag-ugnayan si Yezuan sa 2 Leopardman Supreme Beings. Matapos malaman na may kakayahan si Yezuan na agad silang patayin, ang 2 Leopardman Supreme Beings ay hindi nang ahas na maging pabaya. Dahil kung hindi sila mag-iingat, sila ay papatayin ni Yezuan. Dagandong, ang tunog ng labanan ay mas malakas kaysa kulog. Kaharap ni Yezuan ang 2 Leopardman Supreme Beings, ngunit hindi siya nagpakita ng kahit katiting na pag-aalala. Hayaan mo akong makita ang lakas ng Level 1 Supreme Beings. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan, at direktang hinarap niya ang kuko ng isa sa kanila. Boom! Napunit ng kuko ang 3 butas sa kanyang Supreme Being Golden Body, ngunit sa sumunod na sandali, nagsimulang ayusin ang 3 butas. Ang bloodline ng Divine Tree of Life. Ano? Imposible yun. Panipi, bulalas ng isa sa Leopardman Supreme Being. Ang Supreme Being Golden Body ay talagang makapangyarihan, ngunit napakahirap itong ayusin. Kung hindi gumagamit ng mga makalangit na kayamanan o healing elixir, hindi nito maaayos ang sarili nito. Gayunpaman, nakita ng Leopardman Supreme Being na gumaling ang mga sugat ni Yezuan. Kung hindi dahil sa dugong umaagos, maghahinala siya na hindi niya nasira ang Supreme Being Golden Body ni Yezuan. Haha, ang bloodline ng Divine Tree of Life ay kaya pang ayusin ang Supreme Being Golden Body. 3 beses tumawa si Yezuan, at habang ang kanyang kalaban ay nabigla pa, umatake siya ng napakabilis ng kidlat. Boom! 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 Isang serye ng malamig na kidlat ang kumislap, at isa pang Leopardman Supreme Being ang pinatay ni Yezuan. Ngayon, ang huling Leopardman Supreme Being ay nawalan na ng gana na lumaban, at siya ay nakabuntot at tumakbo. Gusto mong umalis. Malamig ang mga mata ni Yezuan. Nagwalas siya sa gilid ng isang bangkay at kinuha ang interspatial ring. Ding! Nakalusot ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa Level 1 Tribulation Supreme Being. Pambihirang tagumpay. Kabanata 814. Mamatay. Ang lakas ni Yezuan ay tumaas ng tumaas ang kanyang cultivation level. Tiningnan niya ang tumatakas na Leopardman na Supreme Being at nilaslas ng kanyang espada. Whoosh! Lumakas ang bilis ng laslas, at sa isang kisap mata, dumaan ito sa lalamunan ng Leopardman Supreme Being. Flop! Ang bangkay ng Leopardman Supreme Being ay nahulog sa lupa, at ang kanyang ulo ay lumipad ng daan-daang metro palayo. Ang labanan ay tumagal lamang ng 3 segundo, ngunit napatay na ni Yezuan ang 3 Leopardman na Supreme Being Supreme Being Supreme Being Supreme Being. Ang gayong lakas ay sapat na upang hamunin ang maharlikang pamilya ng Mad Leopard Sacred Dynasty. Ito ay ang incomplete sword intent lang, ngunit ito ay
Talagang nagbigay sa akin ng kakayahang pumatay ng isang eksperto sa isang antas na mas mataas kaysa sa akin. Bumantong hininga si Yezuan at iniligpit ang dalawa pang interspatial ring at ang mga bangkay. Kung ibabalik niya ang mga bangkay, ang Sunflame Emperor ay matatakot hanggang mamatay. Hindi lang niya alam kung gaano karaming Draconic Lock ang mapapalitan ng mga bangkay na ito. Ang Imperial Heavenly Tyrant Body sa Imperial Heavenly Technique ay umasa sa pagsipsip ng Draconic Lock ng dinastiya upang palakasin ang Supreme Being Golden Body. Kung mayroong malaking halaga ng Draconic Lock, ang Supreme Being Golden Body ni Yezuan ay maaaring maihambing sa isang Supreme Being Golden Body sa rurok ng Supreme Being Golden Body. Sinasabi na ang kabisera ng Imperial ng Mad Leopard Sacred Dynasty ay may Second Tribulation Supreme Being. Mas mabuting huwag mo silang guluhin. Babalik ako at itaas ang antas ng aking doppelganger. Si Yezuan ay sumuko sa ideya na pumunta sa imperial na kabisera ng Mad Leopard Sacred Dynasty at bumalik sa hangganan. Dati, nang makapasok siya sa hangganan, nagpadala rin ang Sunflame Army ng mga tropa sa hangganan, ngunit sa kasamaang palad, binawi ito ng Mad Leopard Sacred Dynasty. Ngayong nakalusot na si Yezuan sa Supreme Being, hindi siya makaalis sa hangganan. At least, hindi niya kayang pumatay ng tao. Ang Holy Verdict Union ay malihim at makapangyarihan. Hindi magagarantiya ni Yezuan na wala silang mahiwagang paraan para makita siyang pumatay ng mga tao. Stop! Sino ka? Nang bumalik si Yezuan sa hangganan ng Leopardman Sacred Dynasty, may desperadong pumihil sa kanya. Buksan ang mga tarangkahan ng lungsod. Gusto kong pumunta. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan at direktang inilabas ang kanyang aura. Supreme Being. Nagulat ang general ng Mad Leopard Army, ngunit mabilis siyang nag-react. Ang taong nasa harap niya ay dapat ang misteryosong eksperto na nagdulot ng kalituhan sa Mad Leopard Holy Dynasty. Sa hindi inaasahan, dumating talaga siya sa hangganan. Buksan mo ang pinto. Kung hindi, ang iyong 200,000 malakas na Mad Leopard Army ay magiging mga multo sa ilalim ng aking espada. Malamig na sabi ni Yezuan. Kung maglakas loob kang gumawa ng hakbang, may mga eksperto mula sa Holy Verdict Union na haharap sa iyo. Bahagyang nanginig ang boses ng general ng Wild Leopard Army. Isa lang siyang half-step sovereign na may 100% ng kanyang katawan na selyado. Sa harap ng isang tunay na soberano, isa lang siyang langgam. Kahit na gumamit ng daliri si Yezuan para saksakin siya hanggang mamatay, magagawa pa rin niya ito. Kung ganoon nga, babalik ako at papatayin ko ang lahat ng iyong lungsod. Malamig na bumantong hininga si Yezuan. Pagkatapos niyang magsalita ay tumalikod na siya at naghanda ng umalis. Teka, sandali. Tinawag ng general ng Leopardmen si Yezuan. Hindi nagtagal, dumaan si Yezuan sa hangganan. Bagamat ang kabilang partido ay isang general ng Mad Leopard Holy Dynasty, nang maisip niya ang mabangis na reputasyon ni Yezuan, nakompromiso pa rin siya. Matapos hayaang makadaan si Yezuan, siya ay labis na kinabahan. Kung nalaman ito ng maharlikang pamilya ng Mad Leopard Holy Dynasty, natakot siya na siya ay mapatay. Matapos dumaan sa hangganan, mabilis na bumalik si Yezuan sa hangganan ng Sunflame Holy Dynasty. Buksan mo ang pinto, bumalik ako. Tumayo si Yezuan sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod at sumigaw. Isang general ng mga gwardya ng lungsod ang naglabas ng kanyang ulo, puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Agad niyang inutusan ang mga tao na buksan ang mga pintuan ng lungsod. General Ye, sa wakas nakabalik ka na, sabi ng general. Ang kanyang kasalukuyang idolo ay si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nakalusot sa hangganan ng kaaway at pumatay ng 100,000 Mad Leopard Army na sundalo. Isa lang siyang Diyos ng militar. Nasaan si Senior Eagle Eye? Tanong ni Yezuan. Hindi niya naramdaman ang aura ni Consecrator Liang at ng dalawa pa. Hindi kaya bumalik muna sila. Nang marinig ang tanong na ito, nagbago ang mukha ng general. Sinabi niya, may malaking pagbabago sa Imperial Capital. May tumawag sa 3 consecrator pabalik. At saka, General Ye, hindi ka na dapat bumalik. Ano ang malaking pagbabago? Nang inag ang puso ni Yezuan, at mabilis siyang nagtanong. Nabalitaan ko na ang malaking bilang ng mga dalubhasa sa Supreme Being ay pumanaw sa Imperial Capital, sagot ng General.
Isang malaking bilang ng mga dalubhasa sa Supreme Being. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Hindi kaya ang Supreme Being ng mga eksperto ng mga dayuhang lahi na nagtatago sa Sunflame Holy Dynasty? Alam ko, tahimik na tumanggo si Yezuan. Bagamat sinabihan siyang huwag nang bumalik, hindi siya makaupo. Kung tutusin, isa na siyang first-class consecrator ng maharlikang pamilya ng Sunflame Holy Dynasty. Kung hindi dahil sa mga gantimpala mula sa emperador ng Sunflame Holy Dynasty, paano siya nakalusot sa Supreme Being Realm ng napakabilis? General, ikaw. Bago natapos ng general ang kanyang mga salita, nawala na si Yezuan sa kanyang kinaroroonan, patungo sa Imperial Capital. Wala pang isang araw, diretso siyang nakarating sa Imperial Capital. Pero bago pa man siya makalapit ay nakaramdam siya ng malakas na aura. Napakaraming dalubhasa ng Supreme Being. Noong una, ang mga dayuhang lahi ay gustong dahan-daang makalusot sa Sunflame Holy Dynasty at kontrolin ito, ngunit hindi nila inaasahan na maaabala ang kanilang plano. Ngayon, gusto nilang kunin ito sa pamamagitan ng puwersa. Nang inag ang puso ni Yezuan. Sa oras na ito, mayroong higit sa 15 Supreme Being na eksperto sa labas ng Imperial Capital. Kalahati sa kanila ay pinakamataas na eksperto sa Supreme Being, at 3 sa kanila ay may mas malakas na aura. Sila ay malamang na Second Tribulation Supreme Beings. This is troublesome. May mga Second Tribulation Supreme Beings talaga. Nang inag ang puso ni Yezuan, at mabilis niyang pinigilan ang kanyang aura at lumapit. Sa itaas ng Imperial Palace ng Imperial Capital. Matanda, pinag-isipan mo na ba? Isumite sa Snake Demon Dynasty, o piliin na sirain? Panipi, malakas na tanong ng isang eksperto ng Snake Demon Clan. Ang orihinal na anyo ng Snake Demon Clan ay medyo pangit. Ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng berdeng guhitan, at ang kanilang mga mata ay lubhang kakaiba. Ang kanilang mga dila ay parang mga ahas, at tiyak na maaari nilang takutin ang mga bata na lumuha. Gayunpaman, walang nagmamalasakit sa ngayon. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Sunflame Holy Dynasty. Sa oras na ito, isang grupo ng mga dalubhasa sa Supreme Being ang lumipad palabas ng palasyo. Bagaman mayroong higit sa 20 sa kanila, ang kanilang mga aura ay mas mahina kaysa sa 15 Supreme Beings ng mga dayuhang lahi. Mas gugustuhin ng Sunflame Holy Dynasty na mamatay kaysa magpasakop sa mga dayuhang lahi. Sigaw ng isang matandang lalaki. Siya ang Grand Imperial Emeritus ng Sunflame Holy Dynasty, ang nag-iisang Second Tribulation Supreme Being sa Sunflame Holy Dynasty. Gayunpaman, siya ay isa lamang maagang Second Tribulation Supreme Being. Ikaw ang matandang lalaki mula sa Sunflame Holy Dynasty na nakaintindi ng 10% ng layunin ng espada. Mabuti, kung ganoon, sisirain ko ang Sunflame Holy Dynasty. Panipi, tumanggo ang pinuno ng Snake Demon Clan. Pagkatapos, ang grupo ng mga eksperto sa likod niya ay lumapit. Isang malaking labanan ang malapit ng sumiklab. Ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan para sa Sunflame Holy Dynasty. Mangyaring ibigay sa akin ang iyong Dragon Lock. Sigaw ng Grand Imperial Emeritus. Kaagad, ang 20 Supreme Being na eksperto sa likod niya ay hindi nag-aksaya ng anumang oras at binigyan siya ng kanilang Dragon Lock. Huli na para pinuhin niya ang kanyang Dragon Lock, kaya magagamit lang niya ang kanyang Dragon Lock para makipaglaban. Mayroong 3 maagang Second Tribulation Supreme Being sa kabilang panig, kaya kailangan niyang pigilan sila. Huwag mong hayaan na magtagumpay sila. Go! Sigaw ng matandang lalaki ng Snake Demon Clan. Pinamunuan niya ang 14 na Supreme Beings at sumulong. Sa pagkakataong ito, 2 lang ang Supreme Beings na umaatake sa Sunflame Holy Dynasty. Ang isa ay ang Snake Demon Clan, at ang isa ay ang Wild Leopard Clan. Kabanata 815, Dagandom. Sa isang kisap mata, nagsimulang mag-away ang 30 kakaibang figure. Kung talagang magkukumpare sila, ang lakas ng Sunfire Imperial Family ay mas mahina kaysa sa kabilang partido. Sa kabutihang palad, naintindihan ng retired Emperor ang sword intent at binago pa ito sa 10% sword intent. Siya lang ang nakapagharang sa 3 eksperto ng parehong antas. Nang makitang nagsimula na ang labanan, hindi maaaring tumayo si Yezuan at manood. Agad siyang sumama sa labanan. Gayunpaman, hindi siya lumipad sa langit.
Sa halip, tumakbo siya ng ligaw sa lupa. Imperial Heavenly Sword Art, Imperial Slash. Ang bilis ni Yezuan sa lupa ay napakabilis. Maihahambing siya sa isang eksperto sa Peak Supreme Being. Lalong nakakatakot ang mga atake niya. Maaari niyang patayin ang isang eksperto sa Peak Supreme Being sa ilang strike lang. Gayunpaman, ang mga outsiders ay mayroon ding mga eksperto na nakauunawa sa layunin ng espada, kaya ang Imperial Family ay dumanas ng maraming casualty. Whoosh! 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 Ang mga slash ay lumipad sa hangin. Hinanap ni Yezuan ang mga outsiders na tiwala siyang papatayin. Gusto niyang bawasan muna ang pressure sa mga eksperto ng Imperial Family. Ang kanyang hitsura ay napansin din ng maraming tao. Bakit bumalik ang batang ito? At nakalusot pa siya sa Peak Supreme Being. Kinilala ng retiradong emperador si Yezuan. Si Yezuan ay talagang nakalusot mula Half Supreme Being hanggang Peak Supreme Being sa Peak Supreme Being sa loob ng isang buwan. Ang kanyang talento ay napakapangit. Hindi lang siya nakilala ng retiradong emperador, nakilala rin siya ng mga outsiders. Yung batang yun, huhulihin ko. Napansin ng isang dalubhasa mula sa Demonic Snake Clan si Yezuan at agad na lumusog. Hindi maganda, nagbago ang ekspresyon ng retired emperor. Gayunpaman, sa susunod na sandali, narinig niyang sumigaw si Yezuan, halika sa akin. Sa isang iglap, nagsimulang makipaglaban si Yezuan sa Peak Supreme Being Expert. Ang huli ay hindi rin mahina. Maaari niyang labanan si Yezuan. Sa sandaling ito, matanda, nang ahas ka bang magambala sa isang sitwasyong 1 versus 3? Ang Second Tribulation Supreme Being mula sa Demonic Snake Clan ay ninisyan at sumuntok. Boom! Pinalipad ang retiradong emperador. Gayunpaman, ang Imperial Heavenly Tyrant Body ng retired emperor ay napakataas. Ang kanyang Golden Sovereign Body ay napakalakas. Ang suntok ay nagdulot lamang ng mababaw na sugat. Talagang makapangyarihan ang emperador ng banal na dinastiya, ngunit mamamatay ka pa rin ngayon. Sigaw ng matanda sa Demonic Snake Clan. Malakas ang Snake Demon Holy Dynasty, at hindi siya makakuha ng maraming swerte sa dragon. Kaya, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mababang antas ng mga banal na dinastiya. Hindi lamang niya mapalawak ang teritoryo ng Snake Demon Dynasty, ngunit makakakuha din siya ng malaking halaga ng swerte ng dragon. Ang matandang ito ay sumusumpa na. Protektahan si Sunflame sa pamamagitan ng kanyang buhay. Mamatay, sigaw ng retired emperor habang hinahampas niya ang kanyang espada sa elder ng Demonic Snake Clan. Ang lakas ng strike na ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa atake ni Yezuan. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang Second Tribulation Supreme Venerable na nakaintindi ng 10% ng sword intent. Kahit na ang isang elder mula sa Demonic Snake Clan na kapareho ng level ay masusugatan ng husto sa pag-ataking ito. Sa kasamaang palad, ang retired emperor ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isa laban sa 3. Gayunpaman, si Yezuan ay lubos na sumusuporta. Habang ang retired emperor ay nakikipag-usap sa matanda, direkta niyang pinalipad ang kanyang kalaban sa isang hampas ng kanyang espada. Mamatay. Si Yezuan ay mabilis na nagwalas at naglaslas gamit ang kanyang espada. Hiss! Lumipad ang ulo ng dalubhasa sa Peak Supreme Venerable. Bagamat nakahawak siya saglit, hindi siya nakaligtas sa kamatayan. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Yezuan ay darating pa. Matapos patayin ang Peak Supreme Venerable Expert mula sa Demonic Snake Clan, bigla siyang nakarinig ng system notification. Ding! Ang incomplete sword intent ay naging 10% sword intent. Ang system beep ay naging sanhi ng panginginig ng buong katawan ni Yezuan. Nasira na ba ang kanyang sword intent? Kapag mayroon lamang siyang incomplete sword intent, maaari na niyang patayin ang isang Peak Supreme Venerable Expert. Ngayong tumaas na ang kanyang sword intent sa 10%, hindi ba niya magagawang labanan ang isang Second Tribulation Supreme Venerable? Kaagad, kinuha niya ang interspatial ring at nilamon ang magagandang bagay sa loob para lumakas ang kanyang lakas. Sa susunod na sandali, siya ay diretsyong sumulpot sa langit. Mamatay. Inatake ni Yezuan ang isang Second Tribulation Supreme Venerable. Ang isang pag-atake na naglalaman ng 10% ng sword intent ay tiyak na sapat upang banta ang isang Second Tribulation Supreme Venerable. Ano?
10% ng sword intent. Nagulat ang mga dalubhasa sa foreign tribe. Nanlaki din ang mga mata ng demonic snake clan at nagmamadaling nagpakawala ng suntok para hadlangan ang pag-atake ni Yezuan. Buti na lang, naintindihan niya ang incomplete fist intent. Kung hindi, nataman siya. Ang taong ito ay hindi dapat payagang mabuhay. Malamig ang mga mata ng matanda sa demonic snake clan. Gayunpaman, ang retired emperor ay napakalakas. Nagawa niyang labanan ng tatlo sa kanila ng madali. Kasabay nito, ang kanyang sovereign golden body ay napakalakas. Maaaring hindi siya mapatay ng tatlong second tribulation supreme venerables ng foreign tribe. Kung pinigilan sila ng retired emperor habang mabilis na nililinis ni Yezuan ang iba pang eksperto sa foreign tribe, tiyak na matatalo sila. Fair na, sigaw ng matanda sa demonic snake clan. Hindi nila maipagpatuloy ang laban. Kung hindi, sila ang mamamatay. Ang aking Sunflame Sacred Dynasty ay hindi isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta kung gusto mo. Sumigaw ang retiradong emperador, sumunod ka sa kanila. Sa paligid ni Yezuan, imposibleng matalo sila sa pagkakataong ito. Matapos makita ni Yezuan ang pagitan niya at ng Second Tribulation Supreme Venerable, agad siyang tumalikod at pinuntahan ang iba pang Supreme Venerables. Malungkot ang mukha ng matanda sa Demonic Snake Clan. Tila sila ay magdaranas ng matinding pagkalugi sa pagkakataong ito. Isang grupo ng mga tao ang tumakas habang isang grupo ng mga tao ang naghahabol. Sa oras na makarating sila sa labas ng Imperial Capital, tatlo na lang ang natitira sa Supreme. Sila ang tatlong pangalawang Tribulation Supremes. 9 sa 12 Supreme Venerables ay namatay sa kamay ni Yezuan. Malaki ang natamo ni Yezuan. Bastards, mas mabuting tandaan mo ito. Ang elder ng Demonic Snake Clan ay sumigaw at tumakbo ng hindi lumilingon. Tumigil ka sa paghabol. Pinahinto ng retired emperor ang lahat dahil alam niyang hindi na nila maaabutan ang tatlong Second Tribulation Supreme Venerables. Pagkatapos ng lahat, 2 sa 3 ay mula sa Wild Leopard Clan. Napakabilis nila kapag tumatakbo sa isang tuwid na linya. Kahit ang retired emperor ay hindi sila naabutan. Pagkatapos, mabilis nilang iniulat ang mga nasawi. Sa kabuuan, 7 Supreme Venerables ang namatay, kabilang ang 3 miyembro ng Imperial Family. Sa pagkakataong ito, kung hindi dumating si Yezuan sa oras, mas malala ang mga nasawi. Yezuan, salamat sa iyo ng matandang ito. Naikuyom ng retired emperor ang kanyang kamao kay Yezuan. Senyor, hindi mo kailangang gawin ito. Isa rin akong revered elder ng Imperial Family. Sagot ni Yezuan, dahil binayaran siya, kailangan niyang tumulong. Dahil tinanggap niya ang sweldo ng revered elder, kailangan niyang gawin ang isang bagay para sa Imperial Family. Mayroon pa rin siyang kaunting integridad. Bumalik tayo at mag-usap. Matapos magsalita ang retiradong emperador, lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Bagamat makapangyarihan ang kanyang sovereign golden body, ilang beses na siyang tinamaan ng layunin ng kamao ng Demonic Snake Clan Elder. Sobrang gulo ng aura sa katawan niya. Mahirap ayusin ang sovereign golden body, kaya kinailangan niyang gamutin kaagad ang kanyang mga sugat. Mabilis na bumalik ang lahat sa Imperial Palace at nagsimulang gamutin ang kanilang mga sugat ng sunod-sunod. Si Yezuan ay nagbabantay sa kanila. Dati, noong lumaban siya sa Peak Supreme Venerables, ilang beses na siyang tinamaan. Gayunpaman, ang banal na puno ng buhay ay mabilis na gumaling sa kanya, kaya siya ay nasa napakagandang kondisyon. Hindi nagtagal, pinatatag ng Supreme Beings ng Imperial Family ang kanilang mga pinsala at umalis upang gamutin ang kanilang mga pinsala. Maging ang retiradong emperador ay ganoon din ang ginawa. Ang emperador ng dinastiyang Sunflame ay hindi lumahok sa labanang iyon. Agad niyang pinuntahan si Yezuan. Yezuan, maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito. May utang na loob sa iyo ang Imperial Family. Nagpasalamat sa kanya ang Sunflame Dynasty Emperor. Kabanata 816. Tungkulin ko ito. Ngumisi si Yezuan. Pagkatapos, iniabot niya ang isang universe ring at sinabing, kamahalan, ito ang mga samsam ng digmaan mula sa aking paglalakbay. I wonder kung magkano ang Dragon Lock na mapapalitan nito. Tiningnan ng Emperor ang interspatial ring at ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng husto. Tumingin siya kay Yezuan na may kakaibang ekspresyon.
Ang daan-daang libong mga bangkay ng Berserk Leopard Army ay wala. Ang pinakamahalaga ay ang napakaraming bangkay ng Supreme Martial Artists. Gayunpaman, nang isipin ng Emperor kung paano pinatay ni Ye Zuan ang isang peak Supreme Martial Artist, hindi niya ito masyadong inisip. Very well, ipagpapalit ko ang lahat ng ito sa Dragon Lock. Gayunpaman, aabutin ng isang araw. Halika at hanapin mo ako bukas. Sabi ng Emperor. Sige. Nagliwanag ang mga mata ni Ye Zuan at agad siyang umalis. Ang Dragon Lock ay maaaring pinuhin ng Imperial Heavenly Tyrant Body para i-upgrade ang Sovereign Golden Body. Iniisip niya kung magkano ang Dragon Lock na mapapalitan niya. Inaabangan niya ito. Pagkatapos ng labanan ngayon, ang Emperor ng Sunflame Empire ay nahulaan na ang kabilang partido ay hindi nababalik ng ganoon kaga. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magpahinga. Mabilis silang gumamit ng espesyal na paraan para ipatawag pabalik ang Supreme Martial Artists. Kinabukasan, hinanap muli ni Ye Zuan ang Emperor ng Sunflame Empire. Hindi na siya makapaghintay na i-upgrade ang kanyang Sovereign Golden Body. Ang token na ito ay naglalaman ng Dragon Lock na nakuha mo. Bilang karagdagan, mayroong 3 Imperial Golden Pills. Uminom ng isa kapag kinipino mo ang Dragon Lock. Ito ay magpapataas ng bilis ng pagpino ng Dragon Lock. Ipinasa ng Emperor of the Sunflame Empire kay Ye Zuan ang isang token at isang brocade box. Natanggap ni Ye Zuan ang token at direktang hinigup ang napakalaking dami ng Dragon Lock sa kanyang katawan. Dati, inabot siya ng kalahating buwan para pinuhin ang Dragon Lock. Ngayong mayroon na siyang napakalaking Dragon Lock, magtatagal siya para pinuhin ito. Sa kabutihang palad, mayroon siyang Imperial Golden Pills. Salamat, kamahalan. Mabilis na nagpasalamat si Ye Zuan sa Emperor. Sige, maaaring dumating ang ibang lahi anumang oras. Bilasan mo at pinuhin ang Dragon Lock. Sabi ng Emperor of the Sunflame Empire. Oo, kamahalan. Tumango si Ye Zuan at umalis kaagad. Gayunpaman, pagkatapos niyang umalis, ang Emperor ng Sunflame Empire ay tumingin sa kanyang likuran at nagpakita ng kakaibang ngiti. Pagkaalis, nagmamadaling bumalik si Ye Zuan sa kanyang bahay sa tabi ng lawa at isinara ang pinto. Ngayong mayroon na siyang napakaraming Dragon Lock, kung maaari niyang pinuhin ito, ang kanyang Sovereign Golden Body at dagdagan ang kanyang kakayahan sa kaligtasan. Imperial Golden Pills na maaaring magpapataas ng Dragon Lock. Si Ye Zuan ay nakakuha ng Dragon Lock, kayo ay tumatagal ng mahabang panahon upang pinuhin ang Dragon Lock. Ang pagpino ng swerte ng Dragon ay nangangailangan ng oras, at ang Royal Heavenly Golden Pill na ito ay maaaring magpapataas ng bilis ng pagpino. Ito ay isang magandang item. Gayunpaman, nang pumasok ang Imperial Sky Golden Pill sa kanyang tiyan, hindi napigilan ni Ye Zuan na itaas ang kanyang kilay. Ito ay dahil nakarinig siya ng system notification. Soul Absorbing Pill, anong klaseng pill ito? Hindi mapigilan ni Ye Zuan na manginig nang makita niya ang mga epekto ng lason na nakalista ng system. Ang Soul Assimilating Pill ay isang uri ng pill na maaaring kontrolin ang isang tao. Pagkatapos ubusin ito, ang tao ay makokontrol at magpapasakop sa isang bagay, tulad ng gintong kampana, at magiging isang papel. Sa kabutihang palad, may ilang sangkap sa Soul Assimilating Pill na immune na kay Ye Zuan. Kung wala ang mga sangkap na iyon, ang Soul Assimilating Pill ay isang ordinaryong lason lamang sa kanya. Kung hindi, siya ay naging biktima ng mga epekto ng Soul Assimilating Pill. Damn it, sinusubukan ako ng Emperor. Agad namang nag-react si Ye Zuan. Gayunpaman, naramdaman niyang may mali sa susunod na sandali. Ang Emperor ay nagbigay sa kanya ng ibang pakiramdam kumpara sa isang buwan na nakalipas. At saka, kung gusto siyang kontrolin ng Emperor dahil naintindihan niya ang sword intent noong isa pa lang siyang half-step supreme, bakit hindi niya ito ginawa ng mas maaga? Nangangahulugan iyon na malamang na peke ang Emperador. Ang Demonic Snake Tribe. Damn it, ang Emperor ay lihim na pinatay habang ako ay wala. Ang kasalukuyang Emperador ba ay isang dalubhasa mula sa Demonic Snake Tribe na nakabalat kayo? Inayos ni Ye Zuan ang kanyang mga iniisip. Noon lang, ding! Biglang, isang malutong na tunog ang pumasok sa tainga ni Ye Zuan. Tulad ng inaasahan, iniisip niya na nainom ko na ang tableta at sinusubukan akong kontrolin. Namilog ang mga mata ni Ye Zuan.
Naramdaman na niya na may lumapag sa pavilion sa labas ng maliit na gusali sa gitna ng lawa. Ang pagtunog ng kampana kanina ay marahil ay isang boses na ginamit upang kontrolin siya. Bagaman hindi pa lubusang gumaling ang lason, hindi ito makakaapekto sa akin. Fine, ilalantad kita. Pinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at lumabas. Sure enough, may figure na sa pavilion sa labas. Ito ay ang emperador ng Sunflame Empire sa kanyang ginintuang damit. Sok, sok, sok. Binata, masyado kang walang muwang. Ngumisi ang emperor at nagpatuloy sa pagtunog ng pilak na kampana sa kanyang kamay. Dahan-daang lumapit si Yezuan. Inakala ng emperor na siya ay nalinlang, kaya hindi siya naging handa. Gayunpaman, kahit na handa na siya, hindi pa rin siya makakapantay kay Yezuan dahil isa pa lang siyang early-stage supreme being. Let me expose your disguise. Ungol ni Yezuan. Bigla niyang kinuha ang Wolf-Fang sword at nilaslas ang emperor. Isang malamig na liwanag ang kumislap. Bago pa makapag-react ang emperor, naputol ang kanyang pulso na nakahawak sa silver bell. Tumalsik ang dugo. Ano? Nanlaki ang mga mata ng emperador. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang umatake si Yezuan. Tanging ang mga nakainom ng soul-absorbing pill ang makakarinig ng tugtog ng kampana. Naglakad palabas si Yezuan na may pagkagulat na ekspresyon. Hindi ba dahil kinokontrol siya? Hindi ko akalain na pati si emperador ay papatayin mo. Ang tunay na emperador, patay ba siya o buhay? Mabilis na sumugod si Yezuan sa harap ng emperor at malamig na nagtanong. Ngayon, ang Snake Demon Clan, na nakabalat kayo bilang emperor, ay nakatitiyak na si Yezuan ay hindi nalinlang. Gayunpaman, hindi niya naintindihan kung paano siya nalantad, dahil pagkatapos na pinuhin ang soul-absorbing pill, wala nang anumang halatang palatandaan. Ikaw, paano mo nalaman? Nanlaki ang mga mata ng Peking Emperador. Hindi mo kailangang malaman iyon. Tanungin kita, nasaan ang totoong emperador? Hinawakan ni Yezuan ang leeg ng Peking Emperor. Ang Peking Emperor ay isa lamang sa maagang yugto ng Supreme Being at mas mahina kaysa sa kanya. Kahit na ginamit niya ang kanyang kamay bilang isang espada, madali niyang maputol ang ulo ng Peking Emperor. Sok, sok, sok. Patay na ang totoong emperor. Payo ko sa iyo na ibaba mo ako. Kung hindi, ngumuso ang Peking Emperor. Sa sandaling ito, nag-mutate na ang naputol niyang kamay. Kamay talaga iyon ng Snake Demon Clan. Kung hindi ano, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. May trump card pa kaya itong Peking Emperador. Kung hindi, hindi ko magagarantiya ang kaligtasan ng iyong pamilya at mga kaibigan sa libingan ng general. Biglang pumulupot ang mga labi ng Peking Emperor habang mahinahong sinabi. Matapos marinig ito, ang katawan ni Yezuan ay nanginag ng husto. Gulat na sabi niya, paano mo nalaman? Hindi mo na kailangang malaman iyon. Anyway, nagpadala na ako ng mga tao sa libingan ng general para hulihin ang iyong pamilya at mga kaibigan. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, masunurin na ubusin ang soul-absorbing pill at pagsilbihan ng Snake Demon Clan. Direktang sabi ng Peking Emperor. Kabanata 817, lumubog ang mukha ni Yezuan. Hindi niya inaasahan na malalaman ng Peking Emperador na ito ang tungkol sa libingan ng general. Ito ay magiging mahirap. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nasa libingan ng general. Sa sandaling iyon, kinaladkad niya ang Peking Emperador sa bahay at sinimulang kontrolin ang clone. Sa sandaling ito, biglang binuksan ng clone ni Yezuan ang kanyang mga mata sa libingan ng general. Sa malungkot na ekspresyon, sumugod siya sa bawat sulok ng libingan ng general at nagsimulang sumigaw. Si Ye Chong ay nagsasanay kasama ang Wolf-Fang Cavalry. Nang makita niyang nagmamadaling lumapit si Yezuan, nagtatakang tanong niya, Yezuan, bakit ka nagmamadali? Pare, isang malakas na kalaban ang umaatake. Mabilis na magtipon sa pasukan ng main hall. Pagkatapos magsalita ng clone ni Yezuan, mabilis siyang umalis para ipaalam sa iba. Maganda ang depensa ng libingan ng general, ngunit tiyak na supreme martial artist ang kalaban. Hindi sila napigilan ng libingan ng general. Bagamat may isa pang labasan, ang kalaban ay isang supreme martial artist. Hindi magiging problema ang paghahanap sa kanila. Ano, natigilan si Ye Chong, ngunit nawala na si Ye Chong. Hindi siya nang ahas na magantala pa at mabilis na nagpaalam sa iba na magtipon sa bakana ng main hall.
Napakabilis, inabisuhan ni Yezuan ang lahat, wala ni isa man sa kanila ang naiwan. Pagkatapos, umalis siya sa lihim na daanan ng libingan ng general. Pagkaalis nila, ang libingan ng general ay sinalakay ng isang supreme martial artist. May ilang supreme martial artist na pumasok sa pintuan ng libingan ng general at nagmadaling pumasok. Mabilis silang naghanap ngunit wala silang mahanap. Paano nila nalaman? Hanapin mo sila. Ungol ng isa sa mga supreme snake charms. Upang mahuli ang pamilya ni Yezuan, pinakilos nila ang tatlong supreme martial artist. Isa sa kanila ay kahit isang mid-level na supreme martial artist. Matapos malaman ni Yezuan ang tungkol sa krisis sa Imperial Capital, sumugod siya ng walang tigil. Bagamat nakarating siya sa oras, hindi pa siya sumanib sa kanyang clone. Sa makatuwid, ang kanyang clone ay nasa 100% physical seal pa rin at mayroon lamang kalahating nabuong sword intent. Ang ganitong uri ng lakas ay sapat na para harapin ang isang maagang antas na supreme martial artist. Gayunpaman, ang kalaban ay isang mid-level na supreme martial artist. Kung hindi siya umalis, siguradong mahuhuli siya. Bagamat umalis sila sa libingan ng general, hindi sila pinayagang lumabas ni Yezuan. Umakyat siya para mag-imbestiga. Ito ay dahil alam niyang sa pagkakataong ito, kailangan niyang isakripisyo ang kanyang clone at gamitin ito para maakit ang atensyon ng kalaban. Napakalakas ng senses ng isang supreme martial artist. Sa sandaling umalis si Yezuan sa ilalim ng lupa, ang kanyang aura ay agad na nakuha ng kabilang partido. Nandito siya. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at humakbang pasulong. Imperial Heavenly Sword Technique, Imperial Slash. Hindi kumpletong sword intent. Dahil hindi siya sumanib sa kanyang orihinal na katawan, ang kanyang doppelganger ay mayroon lamang isang hindi kumpletong layunin ng espada. Nagtaas ng kilay ang tatlong Supreme Beings. Pagkatapos, ang pag-atake ni Yezuan ay pinawi ng Supreme Being Shimei, na nanguna. What a guy! Isa pang magaling na pawnla na nakaintindi ng sword intent sa level ng half-supreme. Ngumisi si Supreme Snake Charmer. Nang makalapit siya, napagtanto niyang medyo pamilyar si Yezuan. Naglabas siya ng portrait, at napagtanto na si Yezuan talaga iyon. How could it be this brat? Di ba dapat nasa border siya? Hindi maiwasang magtanong ng isang Leopardman Supreme Being. Hindi, magkamukha lang sila. Siya dapat ang kambal na kapatid ng brat na iyon. Kunin mo siya at pakainin ng soul-absorbing pill. Sabi ni Supreme Snake Charmer, at agad na sumugod sa tabi ni Yezuan sa bilis ng kidlat. Pagkatapos, hinampos niya ang balikat ni Yezuan. Bagamat gustong tumakas ni Yezuan, ang kanyang pamilya at mga kaibigan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa. Isa pa, hindi siya makatakas. Sino ka? Kung maglalakas loob kang hawakan ako, tiyak na hindi ka patatawarin ng kapatid ko. Sigaw ng doppelganger ni Yezuan. As expected, you are that brat's twin brother. I didn't expect that both of you will comprehend sword intent at the level of half-supreme. Not bad. Si Supreme Snake Charmer ay kumuha ng soul-absorbing pill at pinilit si Yezuan na lunukan ito. Gayunpaman, si Yezuan ay mayroong bloodline ng Divine Tree of Life sa kanyang katawan, kaya siya ay immune sa soul-absorbing pill. Ding! Naglabas ng silver bell si Supreme Snake Charmer at inalog ito, ngunit walang reaksyon si Yezuan. Kakaiba, walang silbi ang soul-absorbing pill laban sa brat na ito. Nagtatakang sabi ng isang Leopardman Supreme Being. Although I don't know why, this brat is not even a Supreme Being. Itanong mo na lang sa mga shaman ng Fox Charmer na gayumahin siya. Sabi ni Supreme Snake Charmer, at direktang kinuha si Yezuan. Ang layunin nila sa pagkakataong ito ay makuha ang pamilya ni Yezuan at gamitin sila para banta si Yezuan. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo sila ng henyong nakababatang kapatid ni Yezuan. Samantala, sa Imperial Capital, damn it, nahuli ang doppelganger ko. Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Lumingon siya at nagtanong, gusto mong gamitin ang pamilya ko para takutin ako. Hehe, basta masunurin kang magpasakop sa Snake Charmer clan ko, magiging ligtas ang pamilya mo. Ngumisi ang Peking Emperador. Hindi niya alam na nahuli lang ng tatlong Supreme Being ang nakababatang kapatid ni Yezuan.
Hindi rin niya alam na ang pamilya at mga kaibigan ni Ye Zuan ay dumaan na sa Desert of Death at bumalik sa Eastern Continent. Kung tungkol sa Great Wilderness, mayroon pa ring kakaibang porma sayon na inilatag ng misteryosong powerhouse na iyon, Old Immortal Tianju. Sa makatuwid, si Qing Wu at ang iba ay maaari lamang pumunta sa Eastern Continent sa pamamagitan ng dagat. Sa madaling salita, nakaiwas sila sa isang kalamidad. Nang marinig ni Ye Zuan ang mga salita ng Peking Emperador, malamig siyang ngumuso at sinabing, kung ganoon, maaari kang pumunta sa impyerno. Rip! Sa malutong na tunog, pinutol ni Ye Zuan ang ulo ng Peking Emperador. Pagkatapos, inalis ni Ye Zuan ang katawan ng Peking Emperador at hinanap ang retiradong emperador. Nang marinig ng retired emperor na namatay ang kanyang anak, natigilan siya sandali. Pagkatapos, paulit-ulit siyang bumantong hininga. Nag-alinlangan si Ye Zuan dahil hindi pa tapos ang krisis ng Sun Flame Imperial Family. Hindi niya alam kung darating muli ang tatlong Second Tribulation Supreme Beings. Gayunpaman, ang kanyang doppelganger ay nahuli, at tila aalis na ito sa Sun Flame Imperial Court. Kinailangan niyang iligtas ito. Ngayon, isang advancement point lang ang mayroon si Ye Zuan. Kinailangan pa niya ng 4 pang advancement points para i-condense ang kanyang pangalawang doppelganger. At saka, kung mayroon siyang 5 advancement points, bakit kailangan niyang i-condense ang pangatlong doppelganger? Maaari rin niyang direktang ilagay ang mga ito sa lakas ng fusion stage. 5 advancement points ay maaaring tumaas ang lakas ng fusion stage ng 50%. Sa makatuwid, ang doppelganger na ito ay hindi dapat mamatay. Ye Zuan, sige. Ang ating Sunflame Imperial Family ay mayroon pa ring Sunflame Great Array na matagal ng selyado. Kahit na bumalik sila, maaari pa rin natin silang pigilan. Sinabi ng retiradong emperador kay Ye Zuan. Sa pagkakataong iyon, hindi nakipagtalo si Ye Zuan. Kailangan niyang iligtas ang kanyang doppelganger. Kaagad, umalis siya sa Imperial Capital. Ang kanyang doppelganger at ang kanyang doppelganger ay maaaring magbahagi ng paningin. Alam niya ang lahat ng nakita ng kanyang doppelganger, kaya alam niya ang ruta ng pagtakas ng kabilang partido. Gayunpaman, hindi niya inasahan na ang tatlong Supreme Beings ay biglang mawala ng malay sa kanyang doppelganger. Dahil dito, nawalan siya ng malay sa kinaroroonan ng kabilang partido. F***6, this is bad. Saan sila aalis sa Sunflame Imperial Court? Hindi mapigilan ni Ye Zuan na magmura. Ang Sunflame Imperial Court ay medyo malayo sa Fox Charm Imperial Court. Kaya naman, hindi niya akalain na kukunin ng kabilang partido ang kanyang doppelganger at dadalhin siya sa Fox Charm Imperial Court. Kabanata 818. Ngayon, naunawaan na ni Ye Zuan kung bakit siya. Napakahalaga. Ito ay dahil naiintindihan lamang ng mga tunay na henyo ang layunin ng espada noong kalahating hakbang na sila sa Sovereign Realm. Kung ang ganitong henyo ay makapasok sa Sovereign Realm, ang kanilang sword intent ay tataas ng mas mabilis kaysa sa iba. Kaya, ang mga tagalabas na ito ay gustong kontrolin si Ye Zuan at alagaan siya sa isang napakalaking puwersa ng labanan sa hinaharap. Maraming Sacred Dynasty sa paligid ng Sunflame Sacred Dynasty. Ang Great Yuan Sacred Dynasty, ang Raging Flame Sacred Dynasty, ang Wild Leopard Sacred Dynasty. Naglabas si Ye Zuan ng mapa at tiningnan ito. Maaaring gusto ng tatlong iyon na dumaan sa First Heaven Prison at magtungo sa Heavenly Bow Sacred Dynasty. Ang Heavenly Bow Sacred Dynasty ay nasa kabilang panig ng First Heaven Prison ng Sunflame Sacred Dynasty. Ang lakas nito ay katulad ng sa Sunflame Sacred Dynasty. Hulaan ni Ye Zuan dahil ang tatlong Supreme ay patungo sa direksyon ng isa sa mga pasukan sa First Heaven Prison. I'm just trying my best. Sana hindi sila masyadong malayo. Sabi ni Ye Zuan sa kanyang sarili habang patungo siya sa First Heaven Prison. Ang First Heaven Prison ay napuno ng mga labanan sa pagitan ng mid-level at high-level half-step Supremes. Gayunpaman, ang lugar na ito ay masyadong mababa ang antas para sa kanya. Ang dahilan kung bakit nawala ng malay ang kanyang clone ay dahil sa sobrang dami niyang sinabi, na ikinainis ng tatlong alien paragon. Sa kasamaang palad, ang kanyang clone ay hindi nagawang malaman kung saan patungo ang tatlong Supreme. Sa kabutihang palad, ang kanyang clone ay nagising makalipas ang isang araw.
Nang makita niya ang pulang Providence sa itaas ng tatlong Supremes, ulo, alam niya na ang kanyang hula ay kalahating tama. Talagang sinusubukan ng tatlong Supremo na lisanin ang Sunflame Sacred Dynasty sa pamamagitan ng Heaven Prison. Gayunpaman, hindi niya alam kung saang Heaven Prison sila patungo. Senyor, saan tayo pupunta? Si Yezuan, na nakahawak sa kamay ni Supremacy Snake Charm, ay magalang na nagtanong. Humph, mas maganda ang mood mo ngayon, no? Malamig na umungol si Supremacy Snake Charm. Malalaman mo din agad. Nagtaas ng kilay ang clone ni Yezuan at agad na nalaman. Hindi kaya nasa Heavenly Prison ang Supreme Expert ng Fox Charm Clan. Senyor, saang Heaven Prison tayo? Mabilis na tanong ng clone ni Yezuan. Kasabay nito, napagtanto niyang si Supremacy Snake Charm lang ang naroon. Ang dalawa pang leopard na lalaki ay wala doon. Number 1. Pagkatapos magsalita ni Sovereign Snake Charm, dinala niya si Yezuan at dumaong sa isang malalim na bundok. Pagkatapos, malakas siyang sumigaw, Lord Fox. Pumasok ka. Isang boses ng babae ang nanggaling sa loob. Pagkatapos, pinangunahan ni Supremacy Snake Charm si Yezuan sa loob. Sa huli, huminto sila sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa kahoy. May isa pang figure na nakatayo sa harap ng kahoy na bahay. Tiningnan ni Yezuan ng malapitan at napagtanto na ito ay isang babaeng Supreme of the Foxes. Siya ay may katawan ng isang tao, ngunit mayroon siyang mga tainga ng fox at isang buntot. Hindi siya mukhang matanda, malamang ay wala pang 30 taong gulang. Ang Fox Charm Clan ay ang clan na pinakamalapit sa mga tao sa lahat ng Beast Clans. Kasabay nito, ang kanilang tribo ay may hindi mabilang na gwapong lalaki at magagandang babae. Ang supremacy ng Fox Charm race sa harap niya ay isang walang katulad na kagandahan. Ang kanyang anyo ay sapat na para mabaliw ang sinumang lalaki. Ano ito? Lumingon ang Supremacy of the Foxes at nagtanong. Lord Fox, nahuli ko ang isang tao na may malaking potensyal. Mangyaring gamitin ang iyong alindog sa kanya at kilalanin niya ako bilang kanyang Panginoon. Sabi ni Supremacy Snake, Charm. Oh, isang tao na may malaking potensyal. Panipi, kinaikit ni Supremacy Snake Charm ang kanyang mga mata. Naramdaman niya na si Yezuan ay isa lamang kalahating hakbang na supremacy. Paano makikilala ang gayong tao? Naintindihan ba ng taong ito ang incomplete sword intent? Tanong ni Supremacy Snake Charm. Nang inag ang puso ni Supremacy Snake Charm. Tumanggaw siya at sinabing, Oo, Lord Fox. Naiintindihan niya ang sword intent. Hanggat handang tumulong si Lord Fox, ang mga benepisyo ay tiyak na. Pwede ka nang umalis. I want this human. Hindi na siya hinintay ni Supremacy Snake Charm na matapos magsalita. Marahas na nang inag ang katawan ni Supremacy Snake Charm. Natatakot siyang nagtanong, Lord Fox, natatakot ako na hindi ito angkop. I'll give you 3 breaths of time. Kung hindi ka umalis, then die, malamig na sabi ni Supremacy Snake Charm. Ikaw. Nawalan ng masabi ang Supremacy Snake Charm. Nakakita sila ng isang henyo ng tao na may matinding kahirapan. Gusto nilang kontrolin siya, ngunit inagaw siya ng Supremacy of the Foxes. Isa lang siyang mid-stage na First Tribulation Supremacy, habang ang Supremacy Snake Charm ay Second Tribulation Supremacy. Wala siyang lakas para lumaban. Agad namang tumalikod si Supremacy Snake Charm at umalis. Kasabay nito, iniisip niya kung paano haharapin ang mga eksperto ng Foxes. Malungkot ang mukha ni Yezuan habang pinapanood niyang umalis si Supremacy Snake Charm. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay isang piraso ng paninda. Pagkaalis ni Supremacy Snake Charm, naglakad si Supremacy Snake Charm sa harap ni Yezuan. Iniunat niya ang kanyang mga kamay at idiniin ang ulo ng clone ni Yezuan. Tumingin ka sa mata ko. Biglang nagbago ang mga mata ni Supremacy Snake Charm. Naging pink sila. Kasabay nito, isang kakaibang enerhiya ang pumasok sa mga mata ni Yezuan. Damn it! Nagmura si Yezuan sa kanyang puso. Ang mga fox ay ipinanganak na may kakayahang mangakit ng iba. Kaya nilang kontrolin ang ibang lahi. Masyadong mababa ang kaharian ng clone ni Yezuan. Baka makontrol siya. Kung magtagumpay ang alindog, hindi alam ni Yezuan kung makikinig pa rin ang clone sa kanyang mga utos. Buti na lang, napakalakas ng devouring system. Hindi umubra sa kanya ang alindog. Paano ito posible?
Bakit hindi ito gumana? Nagulat si Supremacy Snake Charm. Walang ibang sinabi ang clone ni Yezuan. Natatakot siya na magagalit siya sa kabilang partido at mapatay siya. Hindi naniwala ang Supremacy Snake Charm. Sinubukan niyang muli, ngunit hindi pa rin ito gumana. Damn it! Anak, anong kakayahan meron ka? How could you resist my charm? Gulat na sabi ni Supremacy Snake Charm. Paano ko malalaman? Malamig na sabi ni Yezuan. Ang Supremacy Snake Charm ay hindi mapakali kay Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-isip siya, mukhang maibibigay lang kita sa matandang iyon. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong sitwasyon. Gayunpaman, wala siyang mahanap na kakaiba kay Yezuan. Maaari lamang niyang piliin na sumuko. Matanda, inahan, sampay ng clone ni Yezuan sa kanyang puso. Sa oras na ito, ang kanyang pangunahing katawan ay kakapasok lang sa Heaven's Prison No. 1 at hinahanap ang bawat pulgada ng lugar. Sa oras na ito, biglang naglabas ng mapa ang clone ni Yezuan at sinabing, "Senyor, pwede ko bang itanong kung nasaan na tayo?" Sa hindi inaasahang pagkakataon, walang nasabi si Supremacy Snake Charm. Direkta niyang sinampal siya sa tuktok ng ulo nito at sinabi sa mahinang boses, "Masyado kang nagsasalita." Noong una, naisip niya na makakakuha siya ng kalahating hakbang na Supreme Human Genius na nakakaunawa sa layunin ng espada. Hindi niya inaasahan na hindi niya ito magaganyak. Sa makatuwid, maaari lamang niya itong ibigay sa isang mas malakas na eksperto sa Fox Charm. Si Yezuan ay lasing din. Nawalan na naman ng malay ang kanyang clone. Ibig sabihin, nawalan na naman siya ng target. Tila mahahanap lang niya si Supremacy Snake Charm, hulihin siya, at tanungin ang kanyang lokasyon. Sana hindi siya umalis sa Heaven's Prison No. 1. Naisip ng pangunahing katawan ni Yezuan ang kanyang sarili. Ngayon na ang kanyang doppelganger ay nawala ng malay, wala siyang paraan para malaman kung nasaan ang Supreme Being ng Fox Charm Clan. Gayunpaman, maihahambing niya ang oras na kinuha ng kanyang doppelganger sa bilis ng Supreme Being Snake Charm. Kabanata 819. Dahil si Supreme Snake Charmer ay itinaboy, dapat ay nagdamdam siya. Hanggat binabantayan ni Yezuan ang pasukan ng Heaven's Prison No. 1, mahahanap niya siya. Siyempre, may posibilidad din na hindi niya ito mahanap dahil maaari siyang umalis mula sa ibang pasukan o pumunta sa ibang lugar para hanapin ang kanyang mga angkan. Nagpasya si Yezuan na maghintay ng isang araw. Mabagal na lumipas ang oras, ngunit hindi naramdaman ni Yezuan ang sinumang eksperto sa Supreme Being. Sayang, parang nasira ang plano ko. Galit na nagmura si Yezuan. Kalahating araw na siyang naghihintay. Kung talagang gustong umalis ni Supreme Snake Charmer mula sa pasukan na ito, dapat ay nakarating na siya ngayon. Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang sinumang Supremo. Gayunpaman, nang si Yezuan ay magsasagawa ng masusing paghahanap, isang malakas na aura ang pumasok sa kanyang sensing range. Nandito siya, nanginginig ang katawan ni Yezuan. Ang Eye of Perception ay parang isang super radar na nakakakita pa ng mga galaw ng kalaban sa pagtakbo. Ang taong ito ay Supreme Snake Charmer. Dumating ka talaga. Nililigawan mo si kamatayan. Agad na sumugod si Yezuan. Walang sabi-sabi, itinaas niya ang kanyang kamay at nilaslas gamit ang kanyang espada. Heavenly Emperor Sword Art, Sword Emperor Slash. 10% layunin ng espada. Ang slash ay bumagsak sa hangin. Ang bilis nito ay higit sa dalubhasa ng Snake Charmer Clan, na isa lamang Supreme Being sa gitnang yugto. Rip! Isang malutong na tunog ang narinig ng maputol ang isa sa mga braso ni Supreme Snake Charmer. Ano? Nanlaki ang mata ni Supreme Snake Charmer. Siya ay isang Supreme Being sa gitnang yugto, isang hindi magagapi na pag-iral sa Heaven's Prison. Gayunpaman, ang kanyang braso ay pinutol ng ibang tao. Ang kabilang partido ay maaaring isang Supreme Being o naiintindihan ng layunin ng espada. Sinota, tumingin si Supremacy Shimei at nakita niya ang isang figure na humahanggos patungo sa kanya ng napakabilis. Yezuan, ano, itong lalaking to, sandaling hindi nag-react ang utak ni Supreme Snake Charmer. Akala niya ay si Yezuan ang nahuli niya. Gayunpaman, sa susunod na sandali, naalala niya na ang ibang tao ay nasa physics-silang realm lamang at naiintindihan lamang niya ang incomplete sword intent. Ang Yezuan sa kanyang harapan ay mukhang katulad ng dati, ngunit ang kanyang aura ay mas malakas.
Higit sa lahat, naintindihan niya ang incomplete sword intent. Sa oras na nag-react siya, sumugod na si Yezuan kasama ang Heavenly Dragon Romong Steps. Sa pagharap sa napakalakas na kalaban, si Supreme Snake Charmer ay nawala ng pag-asa. I'll give you 3 breaths, time. Nasaan ang kapatid ko? Sabi ni Ye, kung sasabihin ko ba sa'yo, ililigtas mo ba ang buhay ko? Huminto sandali ang utmost exalted Snake Charms bago nagtanong. Kinilig si Supreme Snake Charmer at nagmamadaling sinabi, may marka sa mapa sa aking interspatial ring. Nang marinig ito ni Yezuan, nagmamadali siyang lumapit at hinubad ang kanyang interspatial ring. Pagkatapos, mabilis niya itong hinanap. Oo naman, may marka sa mapa. Nandoon dapat si Supreme Snake Charmer. Kung tama ang marka, ililigtas ko ang iyong buhay. Inalis ni Yezuan ang naputol na braso ng kanyang kalaban, pagkatapos ay hinampas siya sa balikat at pilit na kinaladkad. Ang Supreme Snake Charmer na ito ay isang napakalakas na kaaway ng kanyang clone, ngunit siya ay isa lamang langgam sa kanyang pangunahing katawan. Bagamat sobrang sama ng loob ni Supreme Snake Charmer, gusto niyang makitang lumaban hanggang kamatayan sina Yezuan at Supreme Snake Charmer. Ang bilis ni Yezuan ay napakabilis, mas mabilis kaysa sa Sovereign Snake Charm. Wala pang kalahating araw, nakarating na siya sa bundok. Damn it, wala na sila. Nagmura si Yezuan pagdating niya. Walang nakita ang kanyang eye of perception. Walang tao sa bundok na ito. Saan sila nagpunta? Nagmamadaling tanong ni Yezuan. I don't know. Umalis ako pagkatapos akong itaboy ni Lord Fox. Agad namang umiling si Supreme Snake Charmer. Kung tinulungan niya si Yezuan na mahanap ang kanyang clone, baka maligtas siya ni Yezuan. Ngunit ngayong umalis na si Supreme Snake Charmer, maaaring mapatay siya ni Yezuan. Sabihin mo sa akin, saan kaya siya nagpunta? Pinindot ni Yezuan. Hindi ko talaga alam. Ganun pa rin ang sagot ni Supreme Snake Charmer. Tumingin si Yezuan sa kanyang mga mata at sinabi, kung hindi kayang gayumahin ng Panginoong Fox ang aking nakababatang kapatid, saan kaya siya nagpunta? Hindi mo siya kayang gayumahin. Natigilan si Supreme Snake Charmer. Bakit hindi niya siya ginayuma? Si Lord Fox ay isang Second Tribulation Supreme. Paanong hindi niya magawang akitin ng isang Half-Step Supreme? Gayunpaman, dahil nagtanong si Yezuan, masusunod lang niya ang kahulugan ni Yezuan. Maghanap ng mas malakas na eksperto. Supreme Snake Charmer subconsciously said, kung hindi niya magawa, siguradong makakahanap siya ng iba. Sa pagkakaalam ko, iisa lang ang Fox Charmer sa Sunflame Sacred Dynasty. Dapat ay bumalik siya sa Fox Charmer Sacred Dynasty. Fox Charmer Sacred Dynasty. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. May katuturan ang mga sinabi ni Supreme Snake Charmer. Ang isang kalahating hakbang na Supremo na nakauunawa sa layunin ng espada ay isang mainit na kalakal. Kung siya ay inaalagaan, siya ay magiging isang super battle force. Kung hindi siya mag-ayuman ni Lord Fox, baka ibigay niya ito sa iba. Siya ay isang maagang Second Tribulation Supreme lamang. Maaaring makipag-away sa kanya si Yezuan. Gayunpaman, kung ibibigay niya ang kanyang clone sa iba, malalagay si Yezuan sa problema. Paano kung hindi siya mag-ayuman ng isang eksperto at mapatay ang kanyang clone sa galit? Damn it, makakapunta lang ako sa Fox Charmer Sacred Dynasty at tingnan kung marang ko siya. Si Yezuan ay hindi nang ahas na mag-antala at nagpatuloy sa pagkarga kay Supreme Snake Charmer. Kung gusto niyang pumunta sa Fox Charmer Sacred Dynasty, kailangan niyang dumaan sa Heavenly Bow Sacred Dynasty. Sa makatuwid, nais ni Yezuan na direktang pumunta sa teritoryo ng Heavenly Bow Sacred Dynasty. Ang First Heaven Prison ay konektado sa Sunflame Sacred Dynasty at sa Heavenly Bow Sacred Dynasty. Sa makatuwid, maaaring direktang pumunta si Yezuan sa pasukan ng kaaway. Ang Heavenly Bow Sacred Dynasty ay mayroong Supreme Being Expert, ngunit hindi gaanong inintindi ni Yezuan. Bagamat wala siyang pass, direkta niyang binuksan ang pasukan kasama ang kanyang cultivation base. Ang Heavenly Bow Sacred Dynasty at ang Fox Charmer Sacred Dynasty ay magkapit-bahay. Paano ako makakapunta sa Fox Charmer Sacred Dynasty? Pagkarating sa Heavenly Bow Sacred Dynasty, tinanong ni Yezuan si Supreme Snake Charmer. Ang Fox Charmer Sacred Dynasty ay isang intermediate sacred dynasty.
Sa makatuwid, ang Heavenly Bow Sacred Dynasty ay hindi katugma para dito. Ang hangganan ay maaaring tumawid, sagot ni Supreme Snake Charmer. Ganun ba? Kaagad, nagpatuloy si Yezuan sa kanyang paglalakad. Ang Fox Charmer Sacred Dynasty ay isang intermediate sacred dynasty. Ito ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa Sunflame Sacred Dynasty. Sa makatuwid, mayroong hindi mabilang na supreme beings doon. Nang dumaan si Yezuan sa Heavenly Bow Sacred Dynasty at dumating sa Fox Charmer Sacred Dynasty, nalaman niyang ang Border General ng Fox Charmer Sacred Dynasty ay isang Second Tribulation Supreme. Tulad ng inaasahan sa isang Intermediate Sacred Dynasty. Gayunpaman, hindi ba't ang mga tao at ang mga dayuhang lahi ay magkalaban? Bakit maaaring dumaan ang Heavenly Bow Sacred Dynasty at ang Fox Charmer Sacred Dynasty? Tanong ni Yezuan sa mahinang boses. Dahil ang imperial na pamilya ng Heavenly Bow Sacred Dynasty ay nabighani. Sumagot si Supreme Snake Charmer na isang braso lang. Nakikita ko, Kabanata 820, kung ang Supreme Being na iyon mula sa Fox Charm Clan ay dumaan dito, maaari natin siyang tanungin. Iminungkahi ni Supreme Being Snake Charm. Alam ko, tumango si Yezuan at naglakad. Ang general ay isang Second Tribulation Supreme Being mula sa Fox Charm Clan. Naramdaman niya ang mga aura ni Yezuan at Supreme Being Snake Charm, kaya nanatili ang kanyang mga mata sa kanila. Sa sandaling ito, biglang lumapit si Yezuan. Maaari ko bang itanong kung may isang taong kamukha ko ang dumaan sa pagsubok na ito ilang araw na ang nakakaraan? Tanong ni Yezuan. Kinaikit ng general ang kanyang mga mata at sumulyap kay Yezuan. Umiling siya at sinabing, hindi. Kung gayon, paano ang babaeng ito mula sa Fox Charm Clan? Inilabas ni Yezuan ang isang larawang iginuhit ng Supreme Being Snake Charm. Ito ay ang hitsura ni Lord Fox. Sinulyapan ito ng general at tumango. Yes, Shekot a human. Hindi ko napansin. Naunawaan na niya ngayon na maaaring nahuli ni Lord Fox ang kambal na kapatid ni Yezuan. Iyon ang dahilan kung bakit dumating si Yezuan upang mag-imbestiga. Pakisabi sa akin kung saan siya nagpunta, nagmamadaling tanong ni Yezuan. Hehe, biglang ngumisi ang general at hindi umimik. Naunawaan kaagad ni Yezuan. Mabilis siyang naglabas ng isang mahalagang likas na kayamanan at ibinigay iyon. Matapos itong tanggapin ng general, tumuro siya sa isang direksyon at sinabing, mukhang pupunta siya sa Lotus Heart Tribe. Maraming salamat. Agad na kinuyam ni Yezuan ang kanyang mga kamao at umalis kasama si Supreme Being Snake Charm. Sa kabutihang palad, walang digmaan sa pagitan ng Fox Charm Holy Dynasty at ng Heavenbow Holy Dynasty. Kung hindi, kailangan niyang ipilit ang kanyang daan. Gaano karami ang alam mo tungkol sa Lotus Heart Tribe? Lumingon si Yezuan at tinanong si Supreme Being Snake Charm. Maraming tribo sa Fox Charm Holy Dynasty. Gayunpaman, para makapagtatag ng isang tribo, ang pinuno ng tribo ay kailangang maging isang Second Tribulation Supreme Being man lang. First time ko dito, kaya wala akong masyadong alam tungkol dito, sabi ni Supreme Being Snake Charm, nanginginig ang ulo. Kahit isang pangalawang Tribulation Supreme Being, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung ang destinasyon ni Lord Fox ay ang Lotus Heart Tribe, kung gayon kailangan niyang harapin ang hindi bababa sa dalawang Second Tribulation Supreme Beings. Gayunpaman, ang kanyang clone ay nahuli, kaya kahit na ito ay pugad ng dragon o yungib ng tigre, kailangan pa rin niyang singilin. Kailangang sabihin na ito ay talagang nakakahiya. Nabuhay siya ng napakaraming taon, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang bagay tulad ng pagligtas sa iyong sarili. Upang maiwasan ang maling landas, bumili si Yezuan ng mapa mula sa isang dumaraan at nagmamadaling pumunta sa Lianzin Tribe. Ang Lotus Heart Tribe ay isang maliit na tribo. Ang pinuno ng tribo ay isa lamang ikalawang Tribulation Supreme Venerable. Gayunpaman, mayroong higit sa 1,000 tao sa tribo, kabilang ang 100 Supreme Venerables. Pagkarating ni Yezuan, nakaramdam siya ng mga alon ng aura. At the same time, naramdaman din niya ang aura ng sarili niyang clone. Nahanap na, tuwang-tuwa si Yezuan, hindi binaygo ng langit ang mga nagtiyaga. Sa wakas ay natagpuan niya ang kanyang clone. Ang kanyang clone ay nasa Lotus Heart Tribe.
Gayunpaman, hindi niya naramdaman ang mga aura ng dalawang Second Tribulation Supremes. Kakaiba, wala si Lord Fox at ang pinuno ng tribo sa Lotus Heart Tribe. At saka, isa lang ang Peak Supreme being Fox Orc. Medyo nagulat si Yezuan. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Ikaw, idlip ka muna. Biglang inatake ni Yezuan ang Snake Charm Supreme Venerable, na nasa tabi niya. Hinampas niya ang tuktok ng kanyang ulo, at siya ay nahulog. Pagkatapos noon, inilagay siya ni Yezuan sa isang tagong lugar at sumugod sa Lotus Heart Tribe. Sinota, paglapit niya, tumalon ang isang Supreme Venerable mula sa Fox Charm Clan. Pumunta ka sa impyerno, walang sinabi si Yezuan. Naglaslas siya gamit ang kanyang espada at hinati ang Supreme Venerable sa dalawang bahagi. Ang kaguluhan ay agad na nakakuha ng atensyon ng Supreme Venerable sa Lotus Heart Tribe. Isang hindi pamilyar na aura. Sino ito? Sumigaw ang Peak Supreme Being na namamahala sa Lotus Heart Tribe. Pagkatapos, nakita niya si Yezuan, na nakasuot ng dragon-patterned golden armor, na umaakyat sa kanya. Ikaw, pumunta ka rin sa impyerno. Muling naglaslas si Yezuan gamit ang kanyang espada. Ang kanyang pag-atake ay sapat na upang patayin ang isang Peak Supreme Being. Gayunpaman, pinili nitong Peak Supreme Being na harangan ito. Boom! Ang pag-atake ng Peak Supreme Being ay madaling napawi ng slash ni Yezuan. Isang malamig na liwanag ang kumislap, at ang ulo ng Peak Supreme Being ay bumagsak sa lupa. Instant kill. Masobrahan mo ang iyong sarili. Mabilis na iniligpit ni Yezuan ang interspatial ring. Pagkatapos, pumasok siya sa isang bahay. Ayon sa Eye of Perception, naramdaman niya na may isang Peak Supreme Being na nagbabantay sa tabi ng kanyang clone. Pagkatapos, naglaslas siya gamit ang kanyang espada sa hangin. RIP! Namatay kaagad ang Peak Supreme Being at naging bangkay. Clone, gising na. Sumugod si Yezuan at sumanib sa kanyang clone. Agad na nagkabisa ang Gemini bloodline. Ang cultivation level ng clone at sword intent ay na-renew lahat. Naabot ng Heavenly Sword Technique ang 100% mastery, 10% sword intent, Peak Supreme Being, Peak Supreme Being. Hindi lang iyan, pagkatapos sumanib sa kanyang clone, tumaas ng 10% ang lakas ni Yezuan. Phew, ito ay isang malapit na tawag. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Nagtagumpay siyang iligtas ang sarili sa pagkakataong ito. Gayunpaman, maswerte rin siya dahil ang dalawang Second Tribulation Supreme Beings ay wala sa Lotus Heart Tribe. Pagkatapos, si Yezuan, na nakasuot ng dragon-patterned golden armor, ay lumabas kasama ang kanyang clone. Pinalibutan na sila ng mga eksperto ng Lotus Heart Tribe. Mayroong higit sa 100 Peak Supreme Being at 12 Peak Supreme Being. Even a Peak Supreme Being was instantly killed by me. Are you people here to die? Sabi ng orihinal na katawan ni Yezuan. Sino ka? Bakit mo pinatay ang mga tao ng Lotus Heart Tribe? Tanong ng isang Peak Supreme Being mula sa Fox Charm Tribe. Hindi sinagot ni Yezuan ang kanyang tanong. Sa halip, inihagis niya ang isang larawan at sinabing, saan napunta ang taong nasa larawang ito? Kinuha ng lalaki ng Fox Charm Tribe ang larawan at napabulalas, Young Clan Leader. Young Clan Leader. Nagtaas ng kilay si Yezuan. Kung iyon ang kaso, si Lady Fox ay anak ng Lotus Heart Tribe Leader. Nasaan siya? Malamig na tanong ni Yezuan. Sa tingin mo sasabihin ko sa'yo. Sabi ng lalaki ng Fox Charm Tribe na may malungkot na mukha. Ngunit sa susunod na sandali, isang laslas ang nabasag sa hangin. Swish! Swish! Dalawang Supreme Beings mula sa Fox Charm Tribe ang nahulog. Pareho silang Peak Supreme Beings. Ang pagpatay sa dalawang Peak Supreme Beings sa isang slash ay sapat na para takutin ang iba. Hindi pa banggitin, ang pag-atake ni Yezuan ay maaaring pumatay sa isang Peak Supreme Being sa isang iglap. Kahit na ang mga taong ito ay sabay-sabay na umatake, hindi sila magiging katugma ni Yezuan. Kung hindi mo sinabi sa akin, kakatayin ko ang iyong tribo. Direktang umatake si Yezuan. Agad na sumiklab ang isang bloodbath sa Lotus Heart Tribe. Tumigil ka, tumigil ka. Sigaw ng lalaki ng Fox Charm Tribe. Sa isang kisap mata, pinatay ni Yezuan ang lahat ng Peak Supreme Being sa Lotus Heart Tribe. Tanging ang lalaking ito ang naiwan.
Magsasalita ako. Nag-aalalang sigaw ng lalaki ng Fox Charm Tribe. Sa sandaling ito, siya ang pinakamalakas na tao sa Lotus Heart Tribe. Magsalita ka. Inalis ni Yezuan ang interspatial rings. Ang mga tao at beastmen ay orihinal na nasa magkasalungat na mga kampo. Hanggat gusto niya, maaari niyang lipulin ang buong Lotus Heart Tribe at walang iwanan na buhay. Ngayon lang niya pinatay ang intermediate stage Supreme Being Fox Charm Tribesman. Nagiging maaway na siya.